Hello po, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At ngayon po, magbibigay lang tayo ng kaunting update patungkol dito kay Kibuloy. At alam niyo ba na si Atty. Torion ay nagpa-unlock ng interview kay Noli De Castro. Pero alam niyo ba na nagkainitan po ang dalawang panig na Atty. Torion versus Noli De Castro. Pinipilit po ni Noli De Castro na ilabas nyo si Kibuloy. Ilabas nyo si Kibuloy. Pero ito po nga si Atty. Torion ay patuloy at pinagtatanggol. Ito nga si Kibuloy. Kaya naman, sobrang nainis. At medyo parang nagpakita ng bad mood. Ito nga si Noli De Castro. No? So, ayan, panoorin natin. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, inaanyahan kitang isubscribe ang aking YouTube channel. So, wag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin. Panoorin at pakinggan natin ang naging usapan ng dalawa patungkol kay Kibuloy. Let's go. Oh, wait. Ulitin natin. Go. Okay. Bakit hindi ko pa ba sumusuko si Pastor Kibuloy? I really do not know his Hindi reason alam. because I have not been in communication with him. But I know po, sir, na isa po sa karapatan ng isang tao ay i-insist po yung innocence niya by filing a motion for reconsideration po doon sa finding ng probable cause. Tsaka pwede rin po niyang questionin yung validity ng warrant, especially in this case na na-dismiss na po ito ng City Prosecution's Office at natulog po ng ilang taon sa Department of Justice at pinuhay lang noong panahon na nag-imbestiga po si Senator Risa Hontiveros. So, karapatan din po niya na i-question yung warrant of arrest kasi nga po, nandyan naman po yan sa saligang batas. Ginawa po ito ni Senator Lacson noon, ginawa ito ni Senator Gregorio Hunasa noon, ginawa ito ni Sator Ocampo, ni Lisa Mapa po noon. So, kung ginawa ito ng ibang tao, this is pursuant to the law in Tuliao versus Miranda, in Santiago versus Vasquez. Nandyan po yan sa ating saligan batas. It is within the rule of law. Marami naman po mga terorista. Isang kapatid ko nga din, I do hope hindi sa maibahan, si Sahiron. Dami po allegedly na biktima po niya. Wala namang team na ganyan na kadaming tao na dinidevote na para lang siya dakpin. Yun, allegedly, marami daw siyang napatay, marami daw nga nabumbahan. Dito, wala naman pong napatay si Pastor. Yung finding ng probable cause niya, pending pa. Hindi ko maintindihan bakit ayaw i-rule ng Department of Justice. Samantala yung finding of probable cause pinatulog noon ng more than 3 years. Kaya nga po, hindi naman po makatarungan nun na gawin mo yung arrest warrant as a legal subterfuge to take over a property na hindi naman po nakapangalan sa kanya. Attorney, kayo po isang abogado. Alam ho ninyo na meron siyang warrant of arrest. Meron siyang sinasabi niyo walang kasalanan. Ay ba't hindi ho sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan niyo bilang isang abogado ni Pastor Kibuloy? Sir, kaya nga po, nasabi ko na nga po sa part po sa ating rule of law is to insist on questioning the finding of probable cause. Pangalawa, pwede rin niya questionin yung validity ng warrant at saka information. Andyan po yan sa ating batas. Pangatlo, may threat kasi sa kanyang buhay. No? And pang-apat po, meron kasing complication dito na meron siyang mga trap-up cases din sa United States of America po. FBI. Yung request po sana noon na mag-issue ng written declaration si Presidente Marcos, si DOJ Secretary Rimulya, si DILG Secretary, hindi siya i-extraordinarily render doon sa United States of America para ma-prove niya
niya yung innocence niya dito at saka hindi sana mag-interfere ang United States of America sa judicial proceedings dito, hindi po ginawa. Okay. Reasonable naman po yung request. Kasi Attorney, nga po, sandali lang, attorney. versus US, we have to assert our territorial sovereignty. Attorney. Yung request naman niya ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney, ay di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron ho siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi ho sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, attorney? Son of God ho siya? Naniniwala ba kayo son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrag sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang... Hindi o level yun, tinatanong ko kayo. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, attorney, Tony. Maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss po na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas. At siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya. At marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly, he already said that he will do that. But kailan? He requested lang. Kailan? Sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir eh. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito eh. And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman o. Attorney, pauli-uli na lang sinasabi niyo. Tony, sorry, Tony. Tony, yes po. huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit okay. ang sinasabi yung mga lakson na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan, wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Paano po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kami aakyat sa Court of Appeals at mag-file na petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. O yun! Yan po, part yun ng choice niya. Tulio versus Miranda po yan. Oo nga. Kung ma-prove niya yung innocence doon, na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Correct! Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niya lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw dyan. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court. Hindi pa siya nag-surrender ha, and then the court will grant it. That is within our rule of law. Okay, rule of law. Saka, granting lang. Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan yung wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya
magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya, doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, Ha? sir, hindi napatunayan na niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Nolly, is yung ating mindset po, ay kailangan talaga nandun siya physically present. The accused also has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po, Sir Nolly. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na option niya yun, questioning niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questioning. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, then wala nang kaso. So, choice din wala yan nang kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga at saka kayong mag-file. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin no, ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy, the Son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Pinagalang yan ang po view ko. Pero mali po yan. Hindi ako mali, hindi ako mali. Meron po alternatibo po ang akasado, Sir Nolly. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol ninyo kahit kriminal. Si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, pinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun eh. Sumasabat ho kayo kasi kayo kahit hindi marinig. Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ito na lang, Sir Nolly. Ito na lang po. We have agreed to disagree. Okay, we have agreed to Part disagree. po sa ating saligang batas, Oh. part po sa ating mga batas po, na may choice talaga yung akusado. May choice din. Na i-insist niya yung kanyang Sorry. na hindi kailangan maging physically present before the jurisdiction of the court, especially in this case na may banta po sa kanyang buhay. At saka by grant po na extraordinarily render siya doon sa United States of America. Sana po galangin din natin yung kanyang desisyon kasi I could not impose my choice to my client po, no? Ang akin pong trabaho is to present the alternatives to my client, and it is up to the client to choose which of the alternatives that he will choose. Sana po maintindihan po ninyo. Hindi ko naintindihan ho. Maraming salamat po. We agree to disagree, attorney, sabi mo nga. agreed to disagree po. Attorney ka, ako ay pangkaraniwang tao. Broadcaster lang ako. Attorney, maraming salamat po sa pangalan po ng ating mga kapatid na Muslim. Okay, ayan, narinig na natin ang usapan ng dalawa sa pagitan ni Nolly Di Castro and ni Attorney Torion. Makikita natin doon na talagang nagbabangayan at isa lang ang pinipinpoint ng ni Nolly Di Castro na ilabas ninyo si Kibuloy kung wala talaga siyang ginagawang kasalanan. May point din naman si Nolly Di Castro doon kasi kung wala naman talaga at gustong malinis ang pangalan, talagang ilalabas. Ang problema lang dito, may pinapairal ang kanilang kampo na hanggat hindi po nahahatulan na isang kriminal o guilty, itong si Kibuloy ay hindi pa totoong kriminal at pwede pa siyang magtago at pwede niya pang maabsuelto pa kapag nagkaroon ng miracle, sabi na mirakulo, or nagkaroon ng siniswerte-swerte pagka nabayaran. Hindi ko sinasabing nabayaran ng todo-todong bayad ha. What I mean is kapag nabayaran, halimbawa nabayaran yung judge, no?
ay pwedeng bawiin yung kaso. O kaya naman, makita ng judge na talagang mali yung sinasampang kaso patungkol dito kay Kibuloy. So may choice pa rin ang judge. So sana naman yung judge ay tingnan mabuti kung may mali talaga itong si Pastor Kibuloy, ay dapat huwag itong baliwalain. Ano? So sana ituloy-tuloy itong kaso na to at sana matapos na ang issue na to dahil patuloy na nadadagdagan ang mga nagkakaroon ng sakitan sa pagitan ng mga pulis and KOJC member. So sana hintayin natin na mailabas na itong si Kibuloy. Hintayin po natin yun at nakita natin na nagkakainitan po itong dalawa. So kahit nagkakatawanan, ay makikita natin sa dalawang ito na nagkakainisan po at nagkakainitan. So yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat.